Ladies and gentlemen, esteemed faculty, proud parents, and my fellow graduates, good morning. Ngayon, ako ay nagtayo sa harap ninyo bilang inyong valedictorian, handang ibahagi ang isang mensahe na tumagos sa akin sa buong yugto ng aking paglalakbay. Ito ay isang simple, ngunit makabuluhang ideya. Isang paniniwala na aking pinaniniwalaan ang may susi para mabuhay na makabuluhan at may saysay na buhay. Karera. Karera o race sa Ingles. Sa perspektibong personal, maaaring tignan ang salitang karera bilang isang metapora para sa paglalakbay o landas na tinatahak ng isang tao sa buhay sa halip na isang literal na paligsahan o kompetisyon. Ito ay sumisimbolo ng personal at natatanging takbo ng buhay ng isang individual na may sariling mga pag-ikot, kaganapan, mga hamon, at mga tagumpay. Noong grade 8 ako, sinampal ako sa katotohanan na hindi biro ang maging estudyante sa SSP o Special Science Program dahil nakatanggap ako ng 84 sa English. Nanlumot ako. Hindi dahil matatanggal ako sa program, kundi hindi na ako matap sa aming klase. Noong mga panahong iyon, tinanggap ko na ang aking kapalaran na hindi na talaga ako makapasok sa ranking. Nag-self-reflect ako at tinanong ang aking sarili. Nganong dili man ako mapantay ni siya? Nagikopi man ako yung study habit. Hala, hawda niya sa ingani. Hinautanan. Tuon ko na pagtanto na pareho kami ng layunin. Ang maka-place sa ranking pero iba-iba ang bilis ng pagkatuto namin. Ganito ba ako kauhaw sa academics? Inimagine ko ang aking sarili na nasa karera ko. Karerang gustong ipanalo na may kasama. Karerang may matutunan na dala sa aking busa. Karerang pinaghahandaan natin. Lumalaban kahit malapit nang sumuko minsan. Lumalaban para sa aking kinabukasan. Huwag kayong mag-alala na kung ikay nahuli na sa karera. Ang mga taong nakakamit ang tagumpay sa buhay ay ang mga hindi sumusuko. Pinagsasama nila ang determinasyon at lakas ng loob upang tuparin ang kanilang mga pangarap kahit na may mga pagsubok. Madami sa atin ang madaling sumuko sa kanilang mga layunin kapag may mga problemang sumusulpot. Ngunit, ang mga taong nakakamit ang tagumpay ay patuloy na lumalaban. Hindi ito tungkol sa bilis ng iyong pag-akyat, ngunit sa kagustuhang makapagtapos. Ang tagumpay ay tulad ng isang paglalakbay kaysa sa isang pasiklaban. Kailangan ng pasensya, determinasyon, focus at disiplina. Kaya, basta't patuloy ka sa pag-angat at hindi sumusuko, hindi mahalaga na kung gaano kabilis o mabagal ang iyong pag-akyat. Kapag na-focus tayo sa destinasyon o sa finish line lamang, maaring matukso tayong magmadali at gumamit ng shortcut gaya ng pagiging pabigat o pangungopya para makarating agad. Ngunit sa ganitong paraan, maaaring mawala ang mahalagang pagkakataon para tayo'y lumago, pag-aaral at pagkilala sa sarili. Ang mga pagsubok, pagkatalo at hadlang na itinataguyod nito ay nagpapalalim ng ating kalakasan, kreatibilidad at tapang na mahalaga para sa tagumpay sa anumang bahagi ng buhay. Sa kabilang banda, ang paglalakbay mismo ay may sariling kasiyahan at pag-asa. Dito natin maaring tuklasin ang mga bagong ideya, makilala ang mga tao, matuto ng mga bagong kasanayan, at ituring itong pagkakataon na labasin ang ating mga limitasyon at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa mga kasama natin habang nagsusumikap patungo sa iisang layunin. Kaya huwag mag-alala kung ikay madapa.
bago pa man ako magtapos, ito ang tatandaan natin mga kapwa ko magsitapos. Tayo'y parang nasa isang karera kung saan ang lahat ay naglalayon para sa paparehong layunin. Ngunit bawat isa ay kanilang sarili. Hindi sila lahat makakatakbo sa parehong bilis. Magkakaiba ang antas ng pagsusumikap at bilis ng pag-usbong ng bawat isa. May mga mabilis tumakbo at may mga mas mabagal. Sa aking palagay, ang pinakamahalaga ay ang lahat ay patungo sa iisang layunin. Kung ikaw ay isa sa mga pinakamabilis, mahusay, at huwag itong ipagkait. Sa halip, ituro sa iba kung paano tumakbo. Karera. Walang masyadong mabagal, walang mabilis. Sa pagtakbo ng buhay, hindi ka mimintis. Hingang malalim lang at tandaan, ika'y may hawak ng iyong hakbang. Maraming salamat.